ang Pilipinas po ay isang paraiso. Tinawag ito ni President ng United Nations Food and Agricultural Organization. Ang Pilipinas ay ang center of marine life on earth. Isang archipelago na ang yaman-yaman sa kayamanan sa dagat. Pero hindi lamang sa dagat, kayamanan sa lupa, no? Ang sinasabi nga nila na ang ating kayamanan ay hindi lamang sa taas ng lupa. We have about billions of species of flora and fauna. Kung di doon po sa ilalim, makikita mo ang 72 kinds of minerals, especially here in Mindanao, no? Pero bakit? Ano ang nangyari? Bakit sinasabi nila na ang paraiso ay parang naging impyerno, no? At ang sinasabi natin na ang mga mananagat, no, because we're an archipelago, millions of our people ay live depending on the wealth of our base of our seas. Pero anong nangyari? Ito po ang katotohanan, mga kapatid. Sa 13 kadagatan dito sa Pilipinas, ang 10 po ay ecologically dead already. Bakit nangyari ito? No? Kasi yung sinasabi natin, at isa nito ay ang Makahalar Bay. Doon banda sa Caraga, Butuan Bay. Doon sa Hingog Bay. Alam po ninyo, dahil po nangamatay na, ecological dead na. Noon nga, in the 50s, in the 60s, ito po ay mapapatunayan ng ating mga mananagat. Ang ating po mga isda literally jump into the bangka of the fisher folks. Pero ang problema ngayon, kahit na ilang oras silang managat, wala na po silang nahuhuli. Kaya sabi nila, ay sayang ang gasolina, huwag na lang. At pag sila umuwi, sasabihin ng mga anak, ay bakit ang aga ni tatay umuwi? Wala na namang isda, gutom na naman kami, ay ang sakit pakinggan. Ngayon ang tanong, bakit ano ba ang nangyari mga kapatid? No? Ito po ang katotohanan. Ang una po, no, ang ating archipelago bilang isang paraiso ay parang nawala na ng buhay, ng kayamanan. Bakit? Kasi kung titingnan po natin, no, based on the studies, naging tapunan lang po tayo ng mga toxic waste, no? Ang pampo nito, no, ito po ay isang study. Galing sa Korea, galing sa Australia, galing sa Canada. Kasi po, ang lapad po, no, 6 times bigger ang ating archipelago. Ang problema nung po during the 60s, 70s, we cannot really mabantayan ang ating kadagatan. Kaya isa rin po yan. Tapos kung pupunta po tayo sa mga base natin, bakit nawala ang kayamanan ng ating kadagatan, ay ito po ang katotohanan. Una po, ang mga sa amin pong nakita, marami po ang mga industries. Pag nagpatuloy ang pagkasira ng ating kalikasan, ang mangyayari po ay grabe ang pagkasira at ang mga Pilipino po ay their life will be in danger. Dito lang sa Cagayan de Oro, noong December 17, 2011, in one night of flooding, 3,000 died.